Diyan po sa page 4 and page 5 ng ating delegates notes, makikita po natin ang topics batay po sa ating karanasan sa Bayanihan Church Planting. Ito ang mga topics at mga aralin na kailangan nating pasadahan sa loob ng isang taon para matiyak at makita natin na makapagsimula tayo ng isang church after year. Hindi ito nakakahon. So kung ang inyong grupo ay mas gusto nyo na magsama ng ibang topics, pwede po. Basta mahalaga na dyan ang mga topics at 10 steps ng church planting na ating pong inilaan para po matalakay. Bigyan ko po kayo ng ilang sandali para po pasadahan at tignan po ang mga topics. Please pause the video for 1 minute to scan over the topics. Ngayon naman titignan natin ang bottom of page 5. Nakalagay po dyan, start from scratch. Basahin po natin. Bayanihan Church Planting is designed for new projects that will be starting from scratch. Kung ang church nyo ay talagang wala pang sinimulan, zero pa kayo pagdating sa church planting, wala pa kayong target area, wala pa kayong contacts sa lugar na yan na inyong pasisimulan, okay na okay. Dahil ang Bayanihan Church Planting ay designed for new projects that will be starting from zero. So, okay na okay po. Kung wala pa kayong team, no problem. Pag-aaralan natin ang lahat ng hakbang na ito, paano kayo magkakaroon ng team, paano titignan yung target area, anong magandang tignan sa isang target area para masabi natin na ito isang hinuog na lugar for church planting at iba pa mga hakbang. So, wag po kayo mag-alala, tapat, yan po ay ating mapag-aaralan. Kung sakali na meron na kayong simula, meron na kayong outreach area, meron na kayong sa Bible study, at meron na mga contacts, pero ang gusto talaga ninyo ay masimulan ito as church planting at magjo-join ng bayanihan, okay din. Mabuti rin na simulan sa step 1 para matiyak natin na ma-cover natin lahat. Kasi kadalasan, kung may mga makakaligtaan tayo sa unang hakbang ng church planting, baka magkaroon ito ng epekto, hindi magandang epekto sa kaduluhan ng inyong project. So mas mabuti rin, kung meron sinimula na, mas mabuti pa rin na dadaan sa step 1, 2, and 3 at tuloy-tuloy. Sabi po dyan, to have the best sharing time, all teams will be starting from scratch and make progress sabay-sabay. Kung ganoon, mas magiging maganda ang interaction natin sa network at talagang magiging pakinabang ito sa bawat church planter at coach na involved sa inyong network. Titingnan natin ang ating timeline dyan po sa page 6 ng ating notes. Ito pong timeline ay ito ang magiging roadmap natin. Ito ang ating gabay hanggang sa para matiyak natin na meron tayong isang iglesia pagkalipas ng isang taon. At ito pong timeline nito ay sinubok na, talagang ginamit ng marami mga church planters at naging nakatulong ng malaki sa kanilang pagsisimula ng mga bagong iglesia. At ito ang gagawin din natin sa ating network, sa ating Bayanihan Church Planting. Ito ang susundan natin ng mga hakbang. So tingnan po natin. Una, mapapansin po ninyo ang goal. Sabi dyan, to plant a church in Barangay San Juan, Binangonan with at least 30 new baptized believers by July 30, 2030. Yan ay isang smart goal. Matatalakay din natin yan sa ating monthly network meeting. Paano mangyayari at paano magiging matagumpay? So, hindi mahirap kasi narito na ang bawat takbang na gagawin. So, mapapansin po ninyo, dyan po sa bandang kaliwa ng ating timeline, yung action, dyan nakasulat yung steps 1 hanggang 10 ng church planting. So, magsisimula sa impart vision, mobilize a team, set goals and write plans, confirm the target barangay, hanggang sa formally organize the church. At dyan sa bandang taas ng timeline ay kung anong buwan magsisimula. Dito sa timeline na ito, magsisimula ang kanilang monthly meeting sa July at matatapos ito ng July next year. So, months 1 hanggang 12. So,
bawat action, bawat takbang ay shaded. Ang kagandahan sa timeline na ito, hindi kalat ang ating effort, hindi kalat ang ating isip. Kung ano lang ang pag-aaralan, kung ano lang ang focus sa buwan na yan, dyan lang natin ibibigay ang ating atensyon. Pansinin natin, yung step number 2, mobilize a team, yan ay tatalakayin sa month 2 or August. At yan ang tatrabahuhin talaga. Isang maganda rin pansinin ay yung step 1, impart vision. Mapapansin po ninyo na ito ay hindi titigil. Magsisimula ng month 1 at tuloy-tuloy na gagawin hanggang month 12 dahil ito ang magsisilbing gasolina. Ito ang magsisilbing panulak para sa inyong mother church para tuloy-tuloy na magsusupport sila in prayer, in resources at finances din para maisulong ang church planting. Pagdating ng month 3, set a goal and write plans, tapos na yung mobilize a team, dapat ayos na yon, nakaset up na yung team, pupunta na ang inyong nirecruit na team sa set a goal and write plans. So, ganon na ganon, tuloy, nakafocus. Mahalaga na bawat pinagtutuunan sa bawat buwan ay gagawin talaga ng church planting team. Kasi kapag hindi ito gagawin, sa susunod na buwan, iba na ang focus ng ating steps. Kaya mahalaga na bawat takbang sa buwan na yan, gagawin talaga para matiyak natin na pagdating ng month 12 ay nado na rin tayo sa focus na rin natin ay yung steps 9 and 10, yung continue nurture and outreach at formally organize the church. So yun po ang timeline. Daling susundan natin sa network. At ang pag-uusapan na lang natin sa network ay yung detalye ng bawat hakbang. Makakatulong din ang inyong coaching, mga coach, inyong team leader, para salaing mabuti kung ano ang inyong mga gagawin sa bawat hakbang. So, umaasa po tayo na kung susundin lang talaga ng bawat team leader at church planting team ang timeline na ito, ay makakatiyak tayo na merong isang bagong church after year. Meron po tayong interaction sa page 6. Do you like this timeline and why? How might this timeline help you actually get a new church planted? Pwede po bang pagbahaginan sa inyong grupo? Let's pause the video for 2 minutes para sa ating interaction. Ang na-appreciate ko sa BCP, hindi ito yung isang bagsakan. Ito yung unti-unti, bawat buwan, tutulungan ka at ibibigay sa iyo yung dapat lang gawin. At saka simple at akmang-akma sa konteksto ng Pilipino lalo na. Sa pagka-church plant, kung merong sistema kang susundin. At nakita ko nga na napatunayan namin na sa loob ng isang taon, ay pwede kang makapagtayo ng isang church.